Dumako na sa ating mensahe po sa hapong ito. Actually, itong ating pag-aaralan po sa hapong ito ay continuation actually ng sermon natin through 2 Sundays ago. Sa unang bahagi ng aral na ito, pinag-aralan natin yung kung sino ang ating sinasamba, Diyos, at siya sinasamba natin sa Espiritu at sa katotohanan. So yun ang bahagi ng ating napag-aralan, na sinasamba natin ang Diyos ayon sa ating Espiritu kanya, o ayon sa ating sincerity ng pagganap sa ating pagsamba. Pero isang bahagi ng pagsamba ay sa katotohanan. In other words, merong basihan ng mga bagay na ating ginagawa sa pagsamba. Meron po isang theory na doon sa unang bahagi ng ating pag-aaral na pwede tayong sumamba kung sa parang gusto natin. O worship as you please. Hindi totoo yun. Meron pong paraan ng pagsamba pinag-uutos sa atin ng Diyos. Yung pong kaisipan na yun, hindi lamang sa panahon ni Jeroboam na siya gawa ng sarili niyang pagsamba, kahit sa panahon natin ngayon. Meron kaisipan na walang pinag-uutos na paraan ng pagsamba. Yung nasabi niya. Dito po isang debate sa pagitan ng isang gumagamit ng panugtog at sa isang kapatid. Itong sabi nung gumagamit ng panugtog, Blakely said there was no such thing as authorized worship, and charged that such was creed-making, for no authority was needed. Sabihin, sa ating pagsamba, walang kapamahalahan o otoridad na kailangan sa mga bagay na ating ginagawa. In church that, have I done right? Syndrome is out of harmony with the new covenant, and that such a concept comes from the law of Moses, not grace. That it is the person, Christ, not the deed, that makes worship acceptable. Ibig sabihin, basta sinasamba natin yung Panginoon, okay na yun. Hindi natin ginagawa sa kanyang pagsamba. He said, worship is a right thing to do. Ang pagsamba ay tamang bagay na gawin, pero sabi niya, there is no wrong way to it. So, ibig sabihin, kahit pa tayo sumamba, pwede sa taong ito. There are such the regulations, no meticulous routine. So, kahit anong gawin natin, ayos lang, basta tayo sumasamba sa ating Panginoon. So, ito isang modernong konsepto ng pagsamba. Kaya nakakatakot sa panahon natin ngayon na sabihin natin ito ay hindi nangyayari sa mga Kristiyano. Ito ay nangyayari sa mga Kristiyano. May kaisipan na gano'n. May sabihin, walang sinasabi ang Panginoon kung paano tayo sasamba. Basta sasama tayo, with sincerity, tatanggapin niya ng Diyos, sabi niya. Which of course, hindi tama. Ang mapapatunayan natin sa ating pag-aaral, yung bagay nila, hindi totoo at hindi tama. So, worship in truth. Ano ba yung totoo? Ano yung ibig sabihin ng katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon? Nasasabihin natin ng Diyos sa katotohanan. Dito sa John chapter 17, verse 17, ang mismo nagsabi ng ating Panginoon, sanctify them by your truth, your word is truth. So, katotohanan sa langan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung sasamba tayo sa katotohanan, sinasamba natin kung ano sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita o sinasabi ng Diyos. So, tayo po'y sumasamba sa Diyos ayon kung ano sinasabi ng bagong tipan na gagawin natin. Kasi yan nasabi ng Panginoon. Sabahin natin sa katotohanan. Kung ano sinasabi ng bagong tipan, yan ang ating gagawin. Meron po sinasabi sa New Testament na tinatawag na will worship. Yung sa Colossians chapter 2, verses 22 to verse 23. Ano yung will worship? Ito yung pagsamba na ikaw wala ang gawa. Sabihin, ito yung ginawa mo kayo. Hindi ito galing sa Diyos. Ito'y parang yung ginawa ni Jeroboam. Siya gawa na sariling pagsamba. Ito'y hindi po pinapayagan ng Diyos. Kung babasahin natin ng Colossians
chapter 2, verses 22 to verse 23. So itong worship in truth, sumusunod lang tayo sa sinasabi ng banal na aksyonata sa bagong tipan kung ano ang gagawin natin sa pagsamba. So, tingnan natin. Dito po sa John 17, verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. Ganyan. Ito sa Romans chapter 1, verse 9. For God is my witness, nagsasabi si Pablo, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. So yung unang talata, katulad ng sinabi ni Apostle Paul. Ang sinasamba ni Apostle Paul ay ang Diyos. God whom I serve. At paano sinasamba? Ayon sa kanyang spirito, ayon sa ebanghelyo ng kanyang anak. Ibig sabihin, kung ano ang pinapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon, yan ang ginagawa ni Apostle Paul ayon sa kanyang spirito kanya. Sa kanyang buong sinseridad, yan ang kanyang ginagawa. So kahit si Apostle Paul, ay sinasabi rin niya sinasabi ng ating Panginoon na sambahin natin ang Diyos ayon sa katotohanan. O yung katotohanan natin ngayon ay yung ebanghelyo ng ating Panginoon. So ano sinasabi ng ebanghelyo ng ating Panginoon, yan ang ating gagawin sa ating pagsamba. Tingnan nyo. For we are the circumcision, worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Dito sinabi rin sa atin, worship God in the Spirit. Pero meron tayong napansin. Ito po yung Spirit, capital S. So yun ang Holy Spirit. So paano natin sinasamba ang Diyos? The Espiritu Santo. Kasabihin ng mga Pentecostal, ay direct revelation of the Spirit. Kanya. Hindi naman gano'n ang paraan ng Espiritu Santo. Dito sa Ephesians chapter 6, verse 17, ano ang ginagamit ng Espiritu Santo? Ang ginagamit ng Espiritu Santo ay ang salita ng Diyos. Dito sa Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ibig sabihin niya Apostle Paul, for we are the circumcision, hindi Hudyo pinag-uusapan dito. Yung mag-Kristyano, na sila'y natuli ng pagtutuli, hindi ginawa lang kamay, ganyan. Nung tayo nabautismuhan. Sinasamba ang Diyos sa Espiritu kanya. In the Spirit, ganyan. O, sa Espiritu Santo, sinasamba natin ang Diyos ayaw sa ipinahayag ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos. So, merong makikita, merong regulation. Kung ano sinasabi ng Espiritu Santo, ibig sabihin kung ano kanyang ipinahayag na walang iba kundi salita ng Diyos, ganyan ang paraan ng ating pagsamba. Ano man ang mababasa natin sa salita ng Diyos. Sabi po rito, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Yung salitang name, ibig sabihin yan, authority. Sa lahat ng ating ginagawa, alam ang pinapangaral natin, o alam ang ginagawa natin, hindi naayon sa otoridad ng ating Panginoon. Dahil sa Matthew 28 verse 18, sinasabi sa atin na lahat ng otoridad ay binigay sa ating Panginoon. So tayo, wala tayong authority. Ang may authority ang ating Panginoon. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority, ganyan. Lahat ng otoridad has been given to me in heaven and on earth. Literally speaking, kahit ang Ama, kung tatawag tayo sa Ama, dadalhin kayo sa kanyang anak. Dahil lahat ng kapamahalan, nasa aking anak kanya. Kung gusto yung maligtas, sa aking anak. Sa inyo sasabihin ng Ama. Didiretso tayo mananalangin sa Ama, dadalhin kayo sa ating Panginoon. Pasinin natin si Cornelius, na sinanalangin sa Diyos para sa maligtas. Kasi dinala ng Ama. Dinala sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng kapamahalaan ay nasa ating Panginoon.
Kahit po sa mga himala na ginawa ng mga apostles, ito'y ginawa nila sa otoridad ng ating Panginoon. Ganyan. Hindi sa kanilang sariling kapangyarihan, kundi galing sa Panginoon. Yung sa Acts chapter 3, nung pinatayo nila yung lumpo mula sa pagkapanganak, then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." In the name of Jesus Christ. Babasa natin yan, hindi sabihin, in the authority of Christ. So lahat ng ating ginagawa sa pagsamba ay nararapat ay nasa kapamahalaan ng ating Panginoon. Paano kung wala? Ito mga bagay na ginawa sa Old Testament, ginawa yan para sa ikatututo natin. Meron may example sa Old Testament na sila'y sumuway sa kapamahalaan ng Diyos at sila'y pingrusyahan ng Diyos. Walang pagkakaiba sa atin. Although sa atin ang pagkakaiba, yung kaparusahan natin hindi kaagad. Naghihintay tayo sa huling araw at dadali tayo sa impyerno. Pero dito sa Old Testament, tingnan niyo yung dalawang anak ni Aaron, na sila yung mga sacerdote, yung mga pare, priest. Sila yung gawa ng isang bagay na hindi pinag-utos ng Diyos. In other words, yung kailang ginawa, walang autoridad ng Diyos. Yun nangyari sa kanila. Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it. Kasi susunugin nila incense. And put incense on it. And offered profane fire before the Lord. Ang kautusan ng Diyos, yung apoy na kung gagamitin nila ay galing yung sa apoy na hindi humihinto sa tabi ng altar. Doon sila kukuha ng apoy. Eh sila nagdala ng sarili nilang apoy. Siguro sa kailang kaisipan, apoy lang naman yan. Susunugin lang naman natin yung incense. So ano nangyari sa kanila? Dito pinag-utos ng Diyos. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. So yung apat na anak ni Aaron, naging dalawa na lang. So dapat sana apat ang paggagalingan ng mga saserdote. Naging dalawa na lang dahil namatay yung dalawa. Dahil hindi sila sumunod doon sa otoridad ng Diyos. So sa atin, ito'y aral, kung ang lahat ng mga bagay dapat ay nasa otoridad ng ating Panginoon, kailangan tayong sumunod sa otoridad ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng lumpas doon. Ito'y consistent mula sa Old Testament hanggang sa Apocalypse. Hindi tayo pwedeng umalis sa nakasulat sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Pasilin natin kung sa chapter 3, ginamit ni Pablo si Apollos at ang sarili niya bilang halimbawa, di ba? Sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ganyan. Ginamit niya yun. Bakit niya ginamit yun? Ito dahilan, ganyan. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written. Di tayo matutong mag-isip na nakalabas na nakasulat. Dahil pagkalaon, magkakaroon ka ng problema, sabi ni Apostle Paul. Si katulad na dapat ni Abihu, lumampas sila eh. So sila ay pinarusahan ng Diyos. In 2 John, chapter 1, verse 9, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. So nakaano tayo? Nakalimit tayo doon sa autoridad ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng lumabas doon. Pag lumabas tayo doon, tayo nagkakasala sa Diyos. So isa-isahin natin. Ang isa sa mga bagay natin ginagawa ay tinatawag Lord's Supper. Yung iba, nagkakamali sila ng kaisipan. Yung sa salitang Lord's Supper. So akala nila ito yung gagawin paggabi. Number one, yun ay isang wrong concept. Ang supper sa mga tao ng unang siglo ay yung pinakamahalagang meal. Pag natapos siya sa trabaho nila, kaya alas 4 ng hapon, alas 3 ng hapon, supper sa kanila yun. Kanya na siya aling gabi. Yung Lord's Supper na sinasabi rito ay tumutukoy doon sa Last Supper. Yung pinakahuling Passover na ginawa ng Panginoon
na ito'y ginawa sa gabi, kaya nga supper. Gabi. Pero hindi tumutukoy na gagawin din natin gabi. Hindi ibig sabihin na gano'n. Ilang pinanggalingan nito kanya, yung sa gabi na sa'y pinagkanulo at ginagawa nila yung ginanap nila yung Passover na nagsisimula sa alas 6 ng hapon o alas 6 ng gabi. Yun ang ibig sabihin ng Lord's Supper. Number 1, ano yung elements dyan? Dito sa Matthew 26 hanggang verse 28, kung babasahin natin, dalawang elemento dyan, yung unleavened bread. Dahil ito ay feast of the unleavened bread. Ito is 7 days na hindi sila kakain ng tinapay na may levadura. So lahat ng tinapay sa Israel sa mga oras na yon ay walang levadura. So itong bread dito ay unleavened bread. Gusto natin makita yung significance ng unleavened. Doon sa 1 Corinthians chapter 5, ang kasalanan ay leaven. Ganyan. Ang ating Panginoon ay walang kasalanan. So isa'y nagsisimulan ng isang tinapay na walang levadura. Ganyan. So kailangan natin kainin yung tinapay na walang levadura. Pagkatapos yung cup, ganyan, and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. Hindi naman yung cup ang iinumin mo eh. Yung nilalaman ng cup. Kung tutuloy na sa verse 29 o verse 30, ang sinasabi niya, fruit of the vine. So ito yung grape juice. So yung elements ng Lord's Supper, yun, unleavened bread, at grape juice. Yan ang dapat natin gawin kasi yan ang pinagbutos sa atin ng ating Panginoon. So yun ay regulated. Wala tayong pwedeng ibang gamitin kundi unleavened bread at grape juice. Ano klaseng unleavened bread? O hindi na mahalaga yun. Basta unleavened bread, pwede natin gamitin yun. Kumisa, nag-iisip tayo, pwede ba yung hostya kanya? Kung papatunayan natin na yung hostya ay walang levadura, pwede mo gamitin yun. Tinapay din yun, di ba? Kaya tayo gumagawa para sigurado, mas okay na yun. So, unleavened bread at saka grape juice. Pero pasinin natin, yung mga ibang relihiyon, hindi ganun ang ginagawa nila. Yung Mormons, ang ginagawa nila, iba yung elemento nila. Isang ordinaryong tinapay at tubig. Yan ang ginagawa ng Mormons. So, ibig sabihin, yan bang dapat natin gawin? Sa mga Mormons, hindi sila sumusunod doon. Ito ang kailang ginagawa pag sila'y nag-observe ng Lord's Supper. Ano lang, ginagamit nila, tinapay at tubig. Ito sabi nila, it taught that the bread represents His body, na may levadura yung kinakain nila eh. And the water represents the blood is shed for us. So, sa Biblia, ang sabi ng ating Panginoon, fruit of the vine, grape juice, at unleavened bread. So, ito yung ginagawa ng mga Mormons. Ito yung walang scriptural authority. Kung gagayain natin yung mga Mormons, magkakasala tayo sa Diyos. Pero yun ang ginagawa nila. Tinapay at tubig. Pagka sila'y nag-observe at tinatawag ng communion. So, kailan natin gaganapin? Isa ninyo, ito yung kalendaryo. So, meron Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ganyan. So, anong araw natin gagawin ng Lord's Supper? Dito, kung susundin natin ang Biblia, maliwanag. Pero may ibang klaseng paniniwala. Sa ibang mga relihiyon, sinasabi nila, hindi ito weekly observance, kundi monthly observance. Sa kanila, yung contribution, weekly, pero yung communion, hindi weekly. Ganyan. Hindi tayo nagsisunungaling, tingnan nyo. Ito yung Baptist. Communion or the Lord's Supper is an act of worship that involves eating bread and drinking wine. Baptists normally serve this at least once a month and usually use non-alcoholic wine. So sa mga Baptists, once a month lang talaga yan. Nag-ipipili sila first Sunday of the month, second Sunday of the month, etc. Pero once a month lang. Yung sinasabi lang at least, yun talagang ginagawa nila. Once a month. Yun ang ginagawa nila. So, yung ba tama? Once a month. Sa iba, yearly. Yung mga Jehovah's Witnesses, once a year. Ito yung kanilang sinasabi. Jehovah's Witnesses reject the traditional church
calendar with saint days and feast days, Lenten sacrifices, and Easter celebration. Hindi nga observe ng mga niyan. They do, however, commemorate the Last Supper each year, noting that Jesus explicitly instructed his followers to do so. Yun ang akala nila. So sa mga Jehovah's Witnesses, once a year. At ang ginagawa nila, nakatingin lang sila. Hindi sila nakatingin lang sila doon sa inihanda nila. Dahil sa paniniwala nila, ilang 144,000 na may karapatang kumain doon. So, sino nakakaalam sa kanila kung kabilang sila doon? So, nakatingin lang sila. So, pero once a year, maglalagay sila ng sa table, so nakatingin lang sila. So, once a year, ginagawa nila yun, yung mga Jehovah's Witnesses. Yung iba naman, pwedeng araw-araw. Hindi alam natin kung ano sino yan. So, ito po yung mga sources na documented yan, hindi natin inimbento. Daily Mass is celebrated on Monday through Friday at 8:15 a.m. Ito yung isang particular na simbahan sa Amerika. These masses are relatively easy to schedule within your workday because they are typically kept 30 minutes. Sinang misa nila. Mass is our greatest prayer and a tremendous means of grace. Consider making daily Mass a regular part of your morning. You won't be sorry if you do. So, araw-araw sila nagsisimba. Araw-araw ginagawa yung tinatawag na communion. So, pwede sa kanila araw-araw. Yung ibang mga... Pero pasinin natin ang Biblia. Ito po yung approved apostolic example kasi andyan si Paul. Now on the first day of the week. Dito sa kalendaryo natin, ano ba ang unang araw ng isang linggo? Akala ng mga tao Monday. Tingnan niyo sa kalendaryo, palagi nauna yung Sunday. Yun ang first day of the week, hindi Monday. First day of work, Monday. Pero first day of the week, Sunday kasi, sa Biblia, ang seventh day of the week ay Sabbath day. You know? So, anong susunod ng Sabbath? Linggo. Siya yung nauna, hindi yung Monday. So, first day of the week, when the disciples came together to break bread. So, ginagawa nila yan, first day of the week. Pasilin natin. At sinabi niya, first day of the week. Pero, kahit tignan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 linggo yan. Bawat linggo, may araw ng linggo. So, sinabi dito on the first day of the week. Eh, sinabi, day of the week, first day. So, pag tuwing sasapit yung linggo, ginagawa nila yan. By necessary inference. Kasi, bawat linggo o bawat week ay may araw ng linggo. Pag dumarating yung araw ng linggo, ginagawa nila yung breaking of bread or Lord's Supper. So, sinabi sa Biblia, first day of the week. Pasilin natin. Pag monthly, sasabihin din. Although itong quotation natin sa Isaiah ay figurative, pero sabi dito, and it shall come to pass from one new moon to another. Ilan bang new moon sa isang buwan? Isa lang. And from one Sabbath to another. So yun ay weekly, di ba? All flesh shall come to worship before me, says the Lord. Pero sabi niya, from one new moon to another. So monthly yun. Dahil isa lamang ang new moon sa isang buwan. Kung taonan, doon sasabihin din ng Balaksulatan. If yearly, the month and the day is specified. Pag halimbawa, dito sa Passover, the 14th day of the first month. Minsan lang sa isang taon. So, yun ibig sabihin, taonan yan. Sa Leviticus chapter 23 verse 4, these are the feasts of the Lord, holy convocations. And pagkita natin yung holy convocation, ibig sabihin, yung unang araw ng feast na yun ay isang Sabat. Hindi sila magtatrabaho. At yung pinakahuling araw noon ay Sabat din. So, ibig sabihin, yan ang tinatawag lang yearly Sabat. Hindi totoo na sa Biblia, weekly Sabat lang. Hindi totoo yan. So, ito once a year. Pag sumasapit yung 40th day of the first month, ginagawa nila yung Passover. So, ito yung tao ng pagganap. Kung makikita natin sa Biblia, ang ating pagganap ay weekly. First day of the week. Ganyan.
sinasabi yung araw ng linggo. So yun ang paraan na tayo sumasamba. At ang Lord's Supper ay isang memorial. Pag meron tayo nakikita, halimbawa, Jose B. Lingan Memorial Hospital, may sabihin. Pag nakikita natin yung hospital na yun, ito sa alaala ni Jose B. Lingan, di ba? So ito yung memorial, para maalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Yun ang foundation ng ating kaligtasan. Bagamat alam na po natin ito, ulitin pa rin natin kasi marami mga kapatid, kahit alam nila, ibang ginagawa nila. For I received from the Lord that which also I delivered to you. Si Mr. Soriano sabi niya, wala naman siya partial punto na. Wala naman talaga siya. Ang ibig sabihin, tinanggap niya sa Panginoon, iniutos ng Panginoon sa kanya, yung sabi niya. That the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." So ang layunin ng Lord's Supper ay para maalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Yun lang. Walang magic. Pag kinakain natin tinapay talaga yun. Pag iniinom natin ng grape juice talaga yun. Walang magic doon. Kaya natin ginagawa yan para maalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Kapag yung tinapay ay naglalarawan sa kanyang katawan. At yung grape juice ay naglalarawan sa dugo na tumulo sa ating Panginoon. Yun ang purpose ng Lord's Supper. Kaya ginagawa natin. Kaya dapat yun ang ating isipin pag ginagawa natin yung Lord's Supper. Dahil pag hindi natin maalala na tayo niligtas, yun ang pagkakataon na yung isang Kristiyano ay hindi na lumalago sa kanyang pananampalataya. Dito sa 2 Peter chapter 1 verse 9, "For he who lacks these things," yung sinasabi ko sa unang bahagi, is short-sighted. Alam niyo, short-sighted, nung ako yung bata pa, nearsighted ako eh. Ngayon hindi na, lahat ng sight mali. Kaya double vision na ito eh. Short-sighted. Nakikita mo lang malapit. Hindi mo na nakikita yung long term na magiging bunga ng ginagawa mo. Malapit lang. Even to blindness. And has forgotten that he was cleansed from his old sin. Kaya pinapaalala sa atin weekly na tayo namatay yung Panginoon para sa atin. Para manatili tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So yun ang purpose ng Lord's Supper. Pero sa mga Katoliko, meron silang transubstantiation. Napakabigat na salita, simple lang kahulugan. Yung trans means change. Substance. May substance doon. So ito yung proseso na nagbabago yung substance, yung sinasabi nila. Ito, transubstantiation, kaya nga po sabi nila, yung Holy Eucharist, yung Mass, ay isang miracle. Miracle sa kanila. Ano ba nangyayari doon? Sabi nito, the idea that during Mass, the bread and wine used for communion become the body and blood of Jesus Christ. Literally sa kanila. Bakit kailangan nila yun? Mamaya makikita natin. It's central to the Catholic faith. Indeed, the Catholic Church teaches that the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Ang ibig sabihin, pag hindi mo kinain yan, hindi magpapatuloy ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Saan nila galing yun? Meron siyang galing yun sa isang maling kaisipan. Dito po sa United States Conference of Catholic Bishops. Jesus gives Himself to us in the Eucharist as spiritual nourishment. So pag hindi mo lang kinain yung tinapay at ininom yung, actually, di manininom yung dugo, tinapay lang. Hindi magiging malnourished sa iyong kaluluwa. Dahil spiritual nourishment mo, galing doon, ganyan. Because He loves us. By eating the body and drinking the blood of Christ in the Eucharist, we become united to the person of Christ through His humanity. At kinote nila John chapter 6 verse 56 sa maling paraan.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Hindi sinasabi ng Panginoon ang communion doon. Inaalintulad lang ng Panginoon yung pagkain na nasisira at yung pagkain na hindi nasisira kanya. At yung pagkain na hindi nasisira ay ang salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng talata, hindi yung mismong communion na sinasabi nila. Dahil kung babasahin natin ng John chapter 6 kung walang miracle, pinakain niya yung mga ilang libong mga katao. At sabi nila, nakita ba niyo yung ginawa ko kanya? Ano ibig sabihin? Ako kanya ang tunay na pagkain na galing sa taas, kanya. So, anong bibigay sa atin ng Panginoon para tayo maligtas? Yung kanyang salita. Oo, namatay siya sa krus, pero yung salita niya magaligtas sa atin. So, in being united to the mighty Christ, we are at the same time united to His divinity. So, ibig sabihin, pag kinakaya mo yan kanya, magkakaroon ka ng kalakasan sa iyong pananampalataya. Literally, dahil naging katawan at dugo ng ating Panginoon. Yun ang kailang kaisipan. Alam natin mali, kasi memorial lang yun. Pero meron katulad niya. Ito yung mga protestante, yung mga Methodist Lutheran, co-transubstantiation. Ano yung sabihin? No? Hindi siya nagbabago. Hindi siya na miraculous siya nagbabago. Pero yung katawan at dugo ay parang umiiral kasama ng tinapay at ng grape juice. Parang pareho rin, pero pinalitan lang nila. Kaya walang miracle kanya. So yun ang ginagawa ng protestante. Nakakaalam po natin, yun ay mali. Dahil ang Lord's Supper, purely memorial. So sino kakain niya? Sino kakain ng itiinom kung sa atas ng ubas? Lahat ng Kristiyano sa isang local church ay kakain at iinom doon sa grape juice. Tayo lahat, yung mga Kristiyano. Tayo lang kakain dyan. Tingnan nyo. Tingnan sino iinom. Sino kakain. And as they were eating, Jesus took the bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." So sa lahat sila kumain. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you." So lahat ng mga Kristiyano, sila'y kakain sa tinapay at iinom doon sa dugo o grape juice ng ating Panginoon. Yung malinaw sa salita ng ating Panginoon, lahat tayo dapat kumain. Lahat tayo iinom. Yan ang maliwanag sinasabi ng ating Panginoon para sa Roman Catholic Church. Hindi ganun eh. Ito rin po ay galing sa ito actually galing sa coronavirus. Kaya lang, dahil sa coronavirus kanya, na-discuss yan. Technically, the Catholic churches do not need to offer the congregants the precious blood. Only the priest must celebrate as Jesus instructed with both wine and bread. The laity receives the entirety of Christ by consuming either one, and for centuries, they typically receive just the bread. Alam natin yan kasi kung naging Katoliko ka, kinakain mo lang yung tinapay at hindi ka painumin doon sa wine. Wala tayo nakita gano'n. Merong modification, minsan, mga Katoliko pa ako, isasawsaw nila doon sa wine, kakainin. Pwede ka painumin. Pero sa Biblia, iinom kakain ka sa tinapay at iinom ka sa ubas. So dito natin nakikita mga pagkakamali ng pagganap ng mga iba-ibang relihiyon para sa pag-aawit. Alam natin ito, we sing praise. Ito yun. Ano yun? Pag umaawit tayo, anong ginagawa natin? Umaawit, o nga, anong ginagawa natin pag tayo maawit? Di ba natin naisip kung minsan ang ibig sabihin nun? Kasi pinutusan tayo maawit. Kaya do not be drunk with wine, which is dissipation o kaguluhan, but be filled with the Spirit. Again, yung tumutukoy sa salita ng Diyos. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, paliwanag dito, inutos na tayong umawit. Yun ay bahagi ng ating pagsamba. We sing praise.
Yung pong song, hymns, and spiritual songs, yun ang inaawit natin. So, yung utos sa atin, kailangan tayong umawi. So, tandaan natin, kailangan tayong umawi. Pero minsan, meron tayong, anong kahalagaan o ano ang importansya ng ating awit? Ito po ay, ano bang song? Ito ay communication, di ba? Pag merong gumagawa ng awit, lalo na yung series na gumagawa ng awit, meron kahulugan yung awit nila. Kaya minsan, may mga awit na tumutugma sa'yo pag ikay nalulungkot. Dahil may mensahe ng awit, ay nagbibigay siya ng para bagang comfort. Meron namang awit na masaya, pag ikay masaya, naawit mo. Dahil may gilig komunikasyon ng kaisipan sa pamagitan ng mga salita na nilagay sa music kanyo. So, ibig sabihin, ang ating pag-aawitan, hindi ka lang maawit. Ito ay isang uri ng pagtuturo. Kaya yung awit natin, kinakailangan, yung inaawit natin mga awit, ang nilalaman ng kailang titik ay ayon sa salita ng Diyos. Dahil ito nagtuturo sa atin. Tingnan nyo. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing, tingnan nyo, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sabi niya, teaching and admonishing. Pwede sabihin na ang pagkakaiba, pag nagtuturo ka, walang tono. Tuturo ka lang. Ang pagkakaiba ng awit, may tono siya. Pero siya nagtuturo kanya. Yun ang sinasabi sa atin. Teaching and admonishing one another in songs and hymns and spiritual songs. So, ang purpose ng mga awit, hindi lamang para tayo magpuri sa Diyos. Ito ipagtuturuan din sa isa't isa kanya. Sa pamagitan ng mga mensahe na nakalagay dun sa mga inaawit natin. Hindi tayo maawit para lang magkaroon ng music. Hindi naman. Usually, na-emphasize natin yung musical sound. O, re-repaso natin doon. Wala nang masama doon. Pero kung hindi emphasize natin yun, at hindi natin na-emphasize yung kahulugan, may problema yun. Tingnan niya sa 1 Corinthians 14 verse 2. Hindi tayo tumitibay doon sa sound. Ang titibay sa sound, hindi. Melody, hindi ka titibay doon. Titibay ka sa pagkaunawa ng mga titik. Yun ang nagpapatibay sa iyo. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit. I will also pray with understanding. Ganyan. I will sing with the Spirit. I will also sing with the understanding. Ganyan. So, mahalaga pag umaawit tayo, naintindihan natin yung inaawit natin. Sapagkat yun ay uri ng pagtuturo sa atin. Yun ang kahalagaan. Kasi yun ang sinasabi sa atin. So, yung sound, paano kung sintonado ka? Doesn't matter, sintonado ka. Basta makita mo kayo maawit at naunawaan mo ang inaawit mo. Sapagkat yung nagtuturo sa iyo. Maraming maawit dito. Tingnan nyo, magkikita niyo ba? Doon sa paborito kong awit. Yung Mended and Whole. Tingnan nyo. Yun ang ginagamit natin sa communion. Tingnan nyo yung mensahe niya. Basahin po natin. Example lang. Ang number nyo? 285. 285. Tingnan nyo. Ito isang klasikong halimbawa ng isang napakagandang awit. Dapat nating awitin. Bakit? Sapagkat maganda yung mensahe niya. Tingnan nyo. Basahin natin. Ito na. Yan. Isa-isahin natin yung stanza, no? Kasi yung chorus isa lang yun, eh. How great the salvation in Jesus, that the prophets of old testify. Even the angels desire its revealing. Praise and glory to Christ crucified. Second stanza. As a lamb that was led to the slaughter, not a threat, not a word did you say. Help me, Lord, when my heart fills with anger. Your example I will not betray. Hide and save by your word that is living, to a love that is fervently pure. Precious blood from your cross brings redemption, with a hope that is living and sure. Totoo yun, di ba?
Hindi na sa Biblia, tingnan yung chorus. You were threatened for me. Ganyan. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole. By my Lord was broken for me. Di ba maganda yung mensahe no? Pag umaawit ka, hindi mo lang inaawit yung tono nyo. Tinitignan mo yung kahulugan ng inaawit mo. Habang nag-Lord Supper tayo, yun na, alala mo yun. Kung anong ginawa ng ating Panginoon sa atin. Ganon tayo tinitibay ng pag-awit. Hindi yung musical song, hindi lang yun. Bahagi yun, kasi awit yun, kailangan may music. Otherwise, nagpe-preach lang tayo. Kung walang music yung ating inaawit. So, yun po makikita natin. Hindi tayo pwede mag-improvise. You are humming. Hindi ko umaawit to. Humming yun. Hindi pwede yun. Hindi tayo pwede pumalakpak. Hindi rin tayo pwede mag-whistle. Hindi awit yun. O kaya, gumamit tayo ng panugtog. Hindi rin pwede yun. O kaya, imitate natin yung sound ng instrumento. Hindi rin yun. Kailangan lang tayo umawit. Yung sinasabi ng Banal na Sulatan. Minsan meron itong narinig sa mga CD o kaya tape ng mga Kristiyano, na umaawit. Nagwi-whistle sila kaya nag-aham. Hindi yung pag-awit. That's not singing. Hindi natin pwedeng gawin yun. Ginagawa yan yun ng mga ibang mga kapatid. Bakit? Para mapaganda ka yung pag-awit natin. Ang problema, ang tanong, sino ba ating sinasamba? Ang sinasamba natin ng Diyos, hindi naman tayo. Pag pinapaganda natin ang ating pagsamba sa kaisipan ng tao, human-centered ng pagsamba mo, ang pinupuro mo yung tao, hindi ang Diyos. So pag tayo mawit, gawin lang po natin sinasabi ng ating, anong klaseng awit? Ito yung isang natin, di ba? Maganda yung title nito, ito yung nakalagay sa Biblia. Psalm, hymns, and spiritual songs. Yun talaga yun. Ano yung ibig sabihin yun? Yung psalm, ito isang particular na uri ng hymn. Ito ang pagkaraniwang inaawit ng mga Hudyo sa Old Testament. Ang dami nating inaawit na psalm. Halimbawa, Hallelujah, praise Jehovah, yun ay psalm. Yung as a deer pants for the water, yun ay psalm. Yung lahat ng mga ay psalm. Naawit natin yun. Ito yung particular na uri ng hymn. Dito sa Matthew chapter 26, verse 30, pagkatapos sila ma-observe yung Passover, sila yung umawit ng hymn. They sang a hymn. Pero anong ginagawa? Ano bang inaawit nila sa Passover? Ito po ay galing sa song sung at the Last Supper. While the Scripture doesn't explicitly state which hymn was sung, Jewish tradition reveals that the Passover meal was concluded by singing the last portion of the Hallel. Ano yun? The Hallel is comprised of Psalms 113 through 118. Yun ang inaawit nila. So sabi ni Matthew, they sang a hymn. So ibig sabihin, ang Psalm ay isang uri ng hymn. So ang hymn ay isang uri ng awit. At yung spiritual songs, generic yun. Alam ang awit, kaya hymn o otherwise, kung hindi nagtataglay ng spiritual ng mga bagay, pwede mong awitin yung ganyan. So, pansinin natin, from very specific to generic. So, yung lahat ng ating song, halos lahat yan meron. Kaya lang, hindi na natin dahil di naman tayo masyadong bihasa kung ano yung hymn, kung ano yung sound, para sa atin, pareho lang yan. Sila yung mga spiritual songs. So, yun ang inaawit natin na sinasabi po sa atin. So, hymn are type of spiritual songs. And spiritual songs are any type of songs with spiritual message. Yun ang inaawit natin. Minsan yung mga, halimbawa, yung mended and whole, yun ang ginawa ng isang kapatid. Yung psalm, yun nasa Biblia. Yung ibang hymns, yun yung traditional. Ito rin, kinaawit ng mga tao. Kung siya nagtatagal ng mensahe spiritual, pwede natin awitin yun. Ikaw, pasinin natin. May mga awit dyan, inaawit naman Methodist, Baptist, inaawit din nila yun. Inaawit din natin. Dahil sila nagtataglay ng mensahe spiritual. Hindi tayo pwedeng umawit ng nationalistic song. Halimbawa, awitin natin yung mga awit na
nagbibigay sa atin ng faith. Hindi bawal yun. O yung cultural favorites, o lamang lyrics na secular, hindi natin pwedeng gamitin yan. Hindi natin pwedeng gamitin ngayon at kailanman sa pagsamba. Ang ating inaawit ay mga spiritual na awit. Nagtatagil ng mensahe pang-spiritual. So yun ang ating aawitin. Pagka tayo yung maawit na papuri, so Diyos, sino yung aawit? Sino yung aawit? Tayo lahat ang aawit. Hindi ba, hindi yung maawit eh. Yung mga kapatid, hindi sila umaawit. Pag hindi ka umaawit, hindi ka sumusunod. Sabi niyo, hindi kasi sintonado ko kanya. No, so what kung sintonado ka? Kailangan mo pa rin umaawit. Hindi naman tinitingnan ng Diyos yung kasi galing mong awit yung pinakamagaling ng umaawit. Hindi naman yung tinitingnan yun. Ang tinitingnan tayo nagpupuri sa pamagitan ng ating pag-aawitan. Dito po sa sinong aawit, tayo lahat ay aawit. And so Ephesians chapter 5 verse 19, speaking to one another. Ito po ay sabi ay reciprocal pronoun. So umaawit siya, umaawit ka rin. Umaawit tayo lahat. Ibig sabihin, hindi lang yung isa o ilan ang aawit. Tayo lahat ay aawit. Sa pinapagpupuri sa Diyos. So yung buong kongregasyon ay kinakailangan umawit. Pag tayo nagpupuri sa Diyos, sa kongregasyon. So walang soloist, walang choir, walang ganon. Kasi yung choir, ano lang yun eh, parang presentation ng choir. Gano'n siya kagaling. Ito ay pag-aawitan. Aawit tayo lahat, mga kapatid. So panalangin. Ano pa lang? Alisin ko pa lang eh. Sino ating dadalangin na? Siyempre, Diyos. Maliwanag naman yun sa atin. Sa Nehemiah chapter 4 verse 9, nevertheless, we made our prayer to our God. Because of them, we sat a watch against them day and night. Yung magkaaway nila. Habang ginagawa nila yung walls ng Jerusalem, sila nanalangin sa Diyos. Sa bawat pa, sa Matthew chapter 6 verse 9, in this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. So tayo nanalangin sa Diyos. Yan ang object na ating panalangin. Siya ang ating pinapanalangalinan. Hindi sino mang... Dito interesting. Ano po? Walang mechanical device. Ano yan? Dito yung ginagamit sa panalangin ng mga Buddhist. Dahil nung nag-research ko sa panalangin, nakita mo ito eh. Ano ito? Ito ay mechanical device. Ang tawag nila ay mani, hindi ko alam kung ano ang translation niya. Sabi nito, prayer wheels are known as mani wheels in the Tibetan language. The Buddhist prayer wheels are used as an aid to meditation and as a means of accumulating wisdom, good karma, and means of putting bad karmas and negative energy aside. Ito ay iniikot na yan eh. Bawat ikot, it is believed that each turn of a prayer wheel represent a recitation of the prayer inside and transports it to heaven. So, ibig sabihin, sa mga Buddhist, habang iniikot nila yan, yung panalangin mo kanya ay pupunta sa langit. So, may ganong klaseng panalangin. Style nila yan, yung mga Buddhist. Meron silang ganon. Iniikot nila yun. So, yung panalangin na nasa loob, nalagay nila sa loob panalangin mo, yun ay nasasabi at tumarating sa langit. Walang gano'n. Wala tayong ginagamit na gano'n sa panalangin, mechanical device. Ano yan? Nakala natin yung rosaryo sa mga Katoliko lang. Hindi totoo yan. Dito po sa yung rosaryo sa mga Katoliko, ito raw ay nanggaling sa mga crusades. At ang mga crusaders, ginawa nila ito mula sa mga Arabo. At ito naman ay nakopay nila sa India. May nakasaysayan ng mga prayer piece na yan. Recent archaeological findings reveal that the ancient Ephesians made use of such beads in their worship of Diana, also known as Artemis, whose temple was one of the 7 wonders of the world. So itong rosaryo,
Matagal na yan. Hindi nagsimula yan sa Katoliko. Tingnan nyo, ito'y kinuha ng mga Crusaders sa mga Arabo. Yung mga Arabo, kinuha nila sa mga taga-India. So yung mga Hindus, meron din sila ganyan. Actually, ito nakikita natin, ito yung Hindu. Ginagamit ng mga Hindu yan, taga-India. Eh yung Katoliko, meron din. Yung mga Arabo, meron din sila. Yan ang prayer piece na sinasabi. Pero ito yung ginagamit ng Roman Catholic Church. Meron 180 prayers daw yan, ganyan. Na yun ang rosary. Our Father, Hail Mary, Gloria. Yun ang inaawit, pinapanalangin nila eh. Ito pong practice na ito ay sa assumption na pag inulit-ulit mo yung panalangin, ito'y makakating sa Diyos. At yung object ng ating pinapanalanginan ay mawawala mula sa purgatorio. So, hindi galing ito sa Katoliko lang. Lahat, halos ng mga meron ganyan. Meron akong nakitang litrato ng isang Bombay. Meron silang gano'n. Meron silang prayer bead. Nakita ko rin yung mga Sunni o Shiite Muslim. Meron din silang gano'n. Pinapanalangin nila na katulad ng Katoliko. Wala tayong gano'n. Tayo gumagamit ng ganyan. Kapagkat bawal yan. Yung paulit-ulit na walang kahulugang panalangin, eh, ito'y sinusumpa ng Diyos. Dito sa Matthew 6 verse 7, and when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. So yung prayer, gano'n din. Yung itong beats, gano'n din. So hindi tayo gumagamit ng ganyan. Dahil, unang-una, hindi man pinag-utos sa atin ng Diyos, at hindi yan nararapat gawin ng isang Kristiyano. So, sino mananalangin? Tayo mananalangin. Mga prayer po ay isang communication sa pagitan ng isang anak ng Diyos sa Diyos. Kaya, kinakausap natin ang Ama o ang Diyos. Sa Matthew 6 verse 9, in this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. So, tayo nakikipag-usap sa ating Diyos. Ibig sabihin, dahil ito'y sa Kristiyano lang, hindi nararapat na tawagin natin ang hindi Kristiyano at manalangin sa gitna natin. O kahit sa ibang pagkakataon. Ibig sabihin, kung kailangan manalangin, kailangan Kristiyano yung mananalangin. Dahil hindi siya pakinggan ng Diyos kung hindi siya Kristiyano. So, yung Kristiyano lang. So, tayo, kung nananalangin tayo, tatawagin natin yung mga Kristiyano lang. At kailangan tayong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Pag tignan natin kung ano pinapanalangin natin. Sa 1 John chapter 5 verse 14. Now is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Anong pinapakinggan niya? Ayon sa kanyang kalooban. Pag ang panalangin natin ay naayon sa kalooban ng Diyos, pinapakinggan tayo ng Diyos. So, anong hindi pwedeng panalangin? Hindi tayo pwedeng panalangin sa isang milagro. Bawal yung tao, stage 5 na ng cancer, huwag kang manalangin siya gagaling. Hindi na siya gagaling. Walang miracle. Wala lang kagalingan yun. Kasi gano'n lang iniisip natin. Sinasabi, mayroong milagro ang Diyos ngayon. Wala. Pag nakarating na doon ang tao, mamatay talaga siya. Sa ayaw at gusto natin. Pag nakarating siya sa gano'n, huwag natin ipanalangin, huwa po kayo ng milagro, hindi natin pwedeng ipanalangin yun. Hindi naayon sa kanyang kalooban. O kaya, manalangin tayo na iligtas ang ating kaibigan o kamag-anak na hindi naman ginagawa kalooban, hindi natin pwedeng ipanalangin yun. Gusto natin maligtas ang tao, kailangan sumunod siya sa Ebanghelyo. Ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang pinakikinggan ng Diyos. O kaya, gusto natin instant. Yung problema, kay instant solution, wala rin gano'n. Ang Diyos ang gagawa ng solusyon ayon sa kanyang kalooban. Maaaring gumawa siya ng natural na proseso para magkaroon ng kanalasan yung problema mo. Pero wag mong isipin yung instantaneous solusyon. Walang gano'n. Kailangan tayo manalangin ayon sa kanyang kalooban. So, isipin natin kung anong pinapanalangin natin. So, ito'y dapat naayon sa kanyang ipinahayag sa atin ng kalooban. Sino ang mangunguna sa panalangin? Sa mga ibang relihiyon,
Yung mga babae na nanalangin sa harap. Meron gano'n. Sa mga Kristiyano, hindi pwede yun. Pagka nagkakatipo ng lalaki at mga babae, ang mga lalaki ang manguna sa panalangin. Hindi babae. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 at saka sa verse 12. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting, and I do not permit a woman to teach or have authority over a man, but to be silent. So yung mga babae, wala silang autoridad sa iglesia. Ang mga lalaki lang. So, yung mga lalaki lang ang mangunguna sa panalangin. At hindi lahat ng lalaki. Siyempre, yung mga mature na tingko na tayo doon. Kaya baka mahaba pa ito eh. So, hindi makita natin sa ating pag-aaral, i-emphasize po natin. Nagsimula tayo doon sa Lord's Supper. Tapos nakarating tayo sa awitan at sa panalangin. Doon sa Lord's Supper, yun yung alaala. Pag-alaala ng ating kamatayan ng ating Panginoon. Pag ginagawa natin ito, sincerity, inaalala natin ang kamatayan niya. Nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating kaligtasan. Pag umawi tayo, totoo po maganda kung tama yung tono, okay yun. Pero yung mensahe ng awit, ang mas mahalaga na nagtutungo sa atin. Ito pinakahuli sa panalangin, ganun din. Tayo mananalangin sa Diyos ayon sa kanyang kalooban with sincerity. Na hindi tayo nagdududa pagka tayo nananalangin. Nasusunod yan, yung ibang bahagi ng ating paksama. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. 73 slides na mahaba. Maraming salamat mga kapatid.